Alright, Saldico, wala na sa kustodiya ng Czech Republic ayon po sa DOJ. Kinumpirma ng DOJ na wala na sa kustodiya ng Czech Republic ang poganting si dating ako Bicol Representative Saldico. Ayon kay DOJ Acting Secretary Frederick Vida, matapos ang pakikipagpulong sa mga otoridad ng Czech Republic. Sa press briefing, sinabi ni Vida na kinumpirma ng Czech authorities ang pagkakaaresto kay Ko, ngunit tumanggi silang magbigay ng detalye sa pagpapalaya dahil sa Schengen rules at data privacy law. Sinabing nanatili pa rin si Ko sa loob ng Schengen area at posibleng nasa Germany, Australia, Poland o Slovakia. Ayan. Pininiwalaan din ng mga naglalakbay siya sa land travel dahil kansilado at expire na ang kanyang pasaporte. Ayon pa sa DOJ, kasama ni Ko sa pagbibiyahe ang kanyang anak na si Michael at isang hindi pinangalan ng Filipino driver. Mga kababayan, ito po ang tanong. Ang tanong, sa iyong palagay, sapat ba ang ginawang hakbang ng pamahalaan upang mahuli si Saldico o may pagkukulang sa koordinasyon sa pagitan ng mga bansa? Partner Buds? Ako, sa tingin ko po, hindi po sapat yung ginagawa ng ating pamahalaan para mahuli talaga si Saldico. Parang, tapos, dinagdagan pa po to ng wala talagang koordinasyon. Hindi lang po sa ibang bansa maski sa mga opisyal natin doon. Alam niyo po, ang isa ko pang hinala dyan, sino po ba talaga yung nagsasabi ng totoo? Kasi parang wala po talaga malinaw. Sino yung nakausap? Alam mo, partner, madali lang yan Yung sinasabing may nakausap sila na taga Czech Republic. Asan yung picture? Asan yung video? Hindi na po pwede ngayon na nakipag-usap ka sa isang mahalagang tao. Hindi ka man lang nagpa-picture. Wala man lang yung ebidensya po na totoong nakipag-usap itong si DOJ Secretary, ano na nga pangalan nito? Vida. No? Tingin ko po, yung duda po namin, marami po nagdududang Pilipino kung talaga bang naaresto o hindi. Kasi on the contrary, sinasabi ni Roque na nakausap niya si Saldico, hindi siya naaresto at hindi nakulong. Isa pa po, may pahayag din po yung katumbas ng DOJ sa Czech Republic na wala po silang alam, no? Hindi po sila nagpahayag. Kasi po imposible po wala nakakaalam kahit isa. At bakit walang boses yung ating konsul, yung embassy. Embassy natin diyan, kung may embassy tayo o consulate, kung may consulate tayo diyan, bakit hindi kumikibo? Bakit si Vida pa nagaling sa Pilipinas? In the first place, bakit nagpunta dyan si Vida. DOJ Vida? Tandaan po ninyo, malamang sa malamang, yan po, pera po ng taong bayan yan. Ang biyahe po dyan, hindi po mura. At nag-hotel po yan, ilang araw na si Vida dyan. Ilang araw na sila naka-hotel, hindi po simple. Buti sana kung nag-hotel yan, katulad ko na naghanap ng pinakamura. Na katulad ng hotel na sa Vietnam na 1,000 piso lang, partner. Tinitiyak ko sa inyo, magastos yung pag-stay nila sa Europe. For what? Para saan? Hindi nga nila nakausap si Saldico hindi po nila ang purpose talaga niya, sabi nila nung umalis sila, makikipag-ugnayan sa Czech Republic authorities para maiuwi si Saldico. Hindi nga natin natitiyak kung talagang napunta diyan si Saldico o hindi, partner. Bago ko bigay Father BMR, ang pahayag po ng Pangulo ay yung salitang nahuli at nasa kustodiya na ng Czech Republic dyan sa Prague. Kasi ang tanong dito, Na-detain, partner. Na-detain. Sabi ni Pangulong Marcos, nahuli at na-detain. ibig sabihin, hawak na ng Czech authorities itong si Saldico. Now, ang malaking katanungan nito, saan galing ang impormasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Partner BMR, baka may alam ka. Pasok. Wala akong alam dyan. Mismo nga sila, hindi nila alam At saka,
At saka itong wala na sa kustodiya ng Czech Republic, ito talaga maliwanag na hindi ako naniniwalang nakarating sa kustodiya ng Czech Republic. Kasi Correct. kung nakarating yan sa kustodiya ng Czech Republic, mga kapartner, sana nagpalabas na rin ng picture man lang yung Czech Republic. Isa yung katotohanan dito, partner. Alam nyo kung ano? Ano? Narong sin sila sa Czech Republic. Pater BMR, ano? Pater BMR, ang sabi ng Pangulo ay nakikipag-ugnayan na tayo, samantalang nung sinasabi na yon, nasa Pilipinas pa itong si Bida. Wala pa silang kausap doon. Wala pa silang kakontakan doon. Kasi kung may kausap na sila doon, dapat sinabing, don't worry, my friend, Saldico is not in custody. He's not arrested. So, paano masasabi ng Pangulo na sinabi niya na nakikipag-ugnayan na tayo, wala pa tayong pinapadala, which is, nung lumipad pa lang si Bida ng OIC ng Department of Justice, doon pa lang may formal na pakipag-ugnayan. Paano nasabi ng Pangulo na kasalukuyang nakipag-ugnayan tayo kung magpapadala ka pa lang ng delegado para ho kay Saldico, di ba, Father BMR? Teka lang Sabi nga dito sa tanong, sa inyong palagay, may ginagawa bang hakbang ang pamahalaan upang mahuli si Saldico? Sa tingin ko, wala. Yan kagad ang isang diretsong sagot. Or may pagkukulang ba sa koordinasyon ng mga bansa? Sa tingin ko, wala rin. silang pagkukulang kasi wala rin naman silang ginagawa. Now, partner. Now, partner, sa tanong mo ngayon, kung sino ba ang nakausap ni Pangulong Marcos? Abay, hindi po ako magtataka, mga kapartner, kung mayroon talagang nakausap si Pangulong Marcos. Ang tanong na lang ngayon, kung sino yung nakausap ni Pangulong Marcos. Eto tinanggi ito ng Czech Republic. Sinasabi ng Czech Republic na wala. 'Di ba? Yung Czech Ministry, ano ba 'yon? 'Di ba merong ganon? Na ang Czech Ministry, ano ba yun, yung nagsabi na walang Saldico na naaresto, walang nakadetain. Di ba mayroong ganun, mga kapartner, noon? So ibig sabihin, pinanindigan pa rin ni Marcos, nagpadala pa nga dito sa DOJ ng tao para daw kumausap dyan. Na kung tutuusin, ayon nga kay Senator Marcolita, pwede na yan magawa dito sa Pilipinas na lang, sa Czech Republic Embassy. Di ba? Andito lang naman yan sa Makati. Ano ba ang mas malayo? Ang Czech Republic sa Europe o yung Makati at yung Department of Foreign Affairs na nandito lang sa ating bansa? Siyempre Makati. Di ba? Oo. So, bakit hindi ito ginawa? Bakit kailangan pa magpunta doon sa ibang bansa na pwede naman palang gawin dito? Sabi nga ni Senator Marcolita, pwede mo naman gawin ng nakaupo. Bakit ka pa kailangan tumayo? Di ba? So ngayon, ang iniisip ko na lang ngayon, mga kapartner, sa kabila ng mga katotohanan na wala talagang nakausap itong si Pangulo at wala talagang may pakita silang mga picture, katulad nga nababanggit ni Partner Buds, na imposible, mga malalaking tao ito na nag-uusap. Department of Justice, Secretary si Vida, wala man lang pa-picture kahit isa, kay Saldico, or doon man lang sa opisyalis ng mga Czech Republic, kung talaga nga bang nakausap nila, nakita nila si Saldico, nakadetain doon, naayon sa Pangulo, nahuli at nakadetain. Di ba? So ngayon, I therefore conclude, mga kapartner, pagbigyan ko na lang ng granting without accepting. Mayroong nakausap na si Pangulong Marcos. Maaari siguro, baka ito yung kanyang ama. Kasi di ba sabi niya, nakausap niya yung kanyang ama. Dinali mo na naman. Mahilig ba kipag-usap sa Para siya sabi mo nakipag-usap sa multo. Hindi multo. Magpakita yun, di ba? Oo. Grabe. Walang nagpapakita, di multo. Oo. Grabe. Partner, ako dagdagan ko pa. Sige, Pater, go ahead. Alam mo, Department of Justice yung nagpunta ron sa Czech Republic. Dalawa lang yan eh. Wala bang tumanggap sa atin na counterpart niya? Yung DOJ naman doon, hindi ba man lang siya tinanggap? Ganun po ba yung pagtingin sa atin ng bansang Czech Republic na dumalaw tayo sa kanila? Kung kung ito po ay masasabi nating opisyal na lakad ng gobyerno natin, protocol po yan na pag may dumalaw sa inyo na may opisyal po na napakay,
Doon po sa, at least, yung counterpart niya man lang, yung taga DOJ man lang ng Prague Republic yung sumalubong sa kanya. Wala tayong nakita. Pag may ganun kasi partner, may magpipicture na dyan. Marami po tayong media na, di ba? Oo. Nakapag-press conference na siya. Correct. Wala ba man lang talagang pinuntahan niya sa opisina, tapos nagpa-picture silang dalawa? Imposible po. Lahat po ng mga lakad ng tao ng gobyerno. Galing po ako sa gobyerno eh. Correct. Lahat yan kinakailangan. Umattend kami ng seminar. Ano ang patunay mo? Picture, yung certificate na ikaw, yung graduation picture nyo, na tumanggap ka ng certificate. Kasi magre-reimburse ka ng partner ng pinang-hotel mo. Magre-reimburse ka ng pinambayad mo ron sa seminar. Kaya kinakailangan yun. Eto po, wala siya. Sinasabi niya, may nakausap siya. Wag na si Pangulong Marcos, eto na si Bida. Kasi dumayo ka eh. Wala kami nakikitang picture. Oh. May kasama ka mga media dyan. Imposibleng hindi nila i-cover na nagkita kayo. Pipicturean lang, sasabihin mo lang, Mr. Minister, kasi minister sa kanila eh. Hindi secretary. Minister of Justice, can we post for a picture to our press people from the Philippines? Correct. Imposible pong pag meron siya nakausap talaga na tao ron sa Prague, hindi man lang siya pagbigyan na magpa-picture. Sa isang banda, ganun ba tayo hindi kinikilala ng Prague para isnabin si Bida? Yun. Hindi ka bida. Yun. Patay ka dyan. Hindi nga partner hindi nga makasagot agad si Secretary Vida nang may nagtatanong sa kanyang reporter. Paulit-ulit eh. So, Zaldico is free. Parang 3 beses ko yata narinig yun eh, na tinatanong siya ng ganon. Bandang huli, napilitan na siyang sumagot. Zaldico is free. Parang hindi na nila talaga kaya ng parang hirap na sila. Biruin nyo, no? May mga ganito tayong mga opisyalis ng gobyerno na halatang-halata na hindi na nila alam yung kanilang pinaggagawa pero nananatili pa rin silang nandyan sa posisyon na hindi naman sila karapat-dapat. Di ba mga kapartner? Okay, partner, kaakibat pa rin ang balitang yan, partner, na ating pinag-uusapan, ay sa isang press briefing sa Palace Press Officer, under Secretary Attorney Claire Castro. Kahapon po to Abril 27 ho. Ay, ngayon to 27 ano? Oh. Ito, Ako si Tristan para sige. ikaw ang Sige. Kasi to, Sagutan. excerpt. Ito po ay kinuha buhat dun sa press conference. Okay. Ako si Tristan kasi kaboses mo si Auntie Claire. Ikaw si Kuya Claire. Sige, Kuya Claire, okay. You si Claire, good afternoon po. You know the public is seeking clarity because it was President Bongbong Marcos who said na nahuli na si Zaldico last week. And given po yung dahil yung mga development over the recent days na parang sa paningin ng iba ay hindi nagtutugma. Let's say, sinasabi po ni Justice Secretary Frederick Bida, can the palace set the record straight that the President acted on fully verified information at that time or initial reports because some observers are saying the announcement may have been premature on Zaldico. Okay. Gusto rin nating liwanagin dahil marami nagsasabi Kuha pa. na ang Pangulo raw ay mismo ay nagbibigay ng fake news. Unang-una po na ang Pangulo ay kung mapapansin ninyo, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe, nahuli na si Zaldico. Kapag sinabi po nating nahuli na Zaldico, it doesn't necessarily mean that it has an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos at hindi mali ang Pangulo sa kanyang iniulat noong Abril 16. At sinabi pa niya, eto mga kababayan, we are not close coordinations in the Czech government to ensure that the all legal process followed to arrange for his return. Si ano pa rin yan, si Sino? Auntie Claire pa rin yan. Si Auntie Claire pa rin ba yun? Oo. Sige. At sinabi nga niya, rito, we are in close coordination
with Czech government to ensure that all legal process, di po ba, followed to arrange for the return to the Philippines at the soonest possible time dahil iyon ang nais ng Pangulo. Kaya makikipag-coordinate sa Czech Republic. So Yusek, we can guarantee the public that lahat ng statement na nanggaling sa Pangulo ay dumaan, reliable at verified. And sino po raw yung nagbigay ng clear information sa President leading to the announcement? Because may details po agad. Noong sinabi ng Pangulo, from crossing the German border and then eventually turn over to the Czech authority. Sa ngayon po, hindi ko po makakapagsalita kung sino ang nagbigay sa kanyang report na ito. Pero, maingat po ang Pangulo sa pagbibigay ng anunsyo sa ating taong bayan. Kaya huwag ipahid sa Pangulo ang salitang aresto dahil hindi po niya ito ginamit. Pambira. Okay, Alam nyo mga partner, no? Ito talaga ang classic na alam nyo pag nagkakamali, yung mga yung mga tao po na Partner Bad, sandali lang, pwede magsumingit? hindi, konti lang ako, konti lang. Hindi, konti lang. Hindi, ikaw susunod sa akin eh. Kasi konti lang to eh. Hindi nga kasi gusto ko lang ano yung kay partner. Habang nakikinig ako kay Yossi Claire Castro, nagkakarayo ang utak ko eh. Kahawig yung boses eh, no? Sige, Taroy. Kaboses, si Kuya Claire to, si Kuya Claire. Tito Claire. Ang punto ko po dito, sa isang taong matino, pagka kinokorek ka dahil nagkamali ka, magpapasalamat ka pa eh, di ba? Si BBM po, alam na ng lahat ng tao, nagkamali po ng sinabi na nahuli. Kasi hindi talaga nila aminin eh. Huwag nyo nang bagu-baguhin na parang hindi nagkamali. Tao lang na, hindi ba tao yan si BBM? Kung nagkamali, aminin nyo lang mas katanggap-tanggap. Pero dahil ayaw nyong aminin na nagkamali sa sinabi na nahuli at na-detain sa Czech Republic, naggawa pa tayo ng isang dahilan para pagtakpan yung pagkakamali. Pinadala pa natin kunwari si Bida ron para kunwari makikipagnegosasyon para maiuwi si Saldico. Pero pagtatakip na lang yun. Ibig sabihin, milyon-milyon ang ginagastos natin kay Bida para pumunta sa Czech Republic, samantalang ang purpose lang naman niya ay pagtakpan yung pagkakamali sa sinabi. Sa totoo lang po, duda na po kami lalo ngayon na talaga na-detain si Saldico. Wala pong dahilan para pumunta pa ron si Bida kung hindi makagawa lang ng paraan para magtakip sa pagkakamali ng sinabing nahuli at na-detain si Saldico sa Czech Republic. Partner, Ayun. sayang ang pera natin dahil lang para pagtakpan lang yung isang salita na nahuli. Aminin nyo na lang, hindi nahuli, tapos. Tama po ang sinabi po ni Professor Badong. Partner VMR, ano po masasabi nyo sa sinabi ni Partner VMR, ni Partner Pop? Ayun nga, nararayo mautak ko dito. Pambira, di rin yung mautak. Namumulikat ba yan? Ito kasi ganito, no? Sabi nga dito ng, alam nyo, pansinin nyo mga kapartner yung daloy ng tanungan at sagutan nila Auntie Claire dito sa isang reporter or newscaster. Sabi dito, no? So, Yusik, we can guarantee the public that lahat ng mga statement na nanggaling sa Pangulo ay dumaan sa reliable at verified. Alam nyo mga kapartner, bilang isang ahensya, hindi po ito basta ahensya lang eh. Ito na po yung ultimate na agency. Kasi ito na po yung PCO eh. Ito na po yung alter ego ng Malacanang. Ito na yung tagapagsalita ng Malacanang. Tapos ngayon, questionin ka, may magtatanong sa yung reporter na sasabihin na reliable at verified. It is tantamount to say, mga kapartner, na hindi pinagdududahan talaga na hindi verified ang iyong mga binabalita at hindi reliable ang inyong source. At ito pa nga, may karugtong, at sino po raw iyong nagbigay ng clear information sa presidente leading to the announcement because may details na po eh. May details na agad nung sinabi ng Pangulo from crossing the German border and then eventually turned over to the Czech Republic. Alam niyo, sagot ni Auntie Claire, sa ngayon po ay hindi ako makapagsalita kung sino ang nagbigay sa kanya ng report na ito. Alam mo, insulto talaga ito. Sa totoo lang, insulto ito sa mga Pilipino na
may mga pinag-aralan, no? Kasi tinatanong ka, Auntie Claire, maliwanag ang tanong sa iyo, mayroon na kasing details eh. So kung may detalyado na ang binigay sa Pangulo at nireport ng Pangulo, perhaps mayroon ka na ring detailed na sagot. Pero bakit umiiwas ka? Iniinsulto mo talaga, Auntie Claire, yung intelligence ng mga Pilipino sa sagot mo na to eh. Dapat ang sagot mo, hindi ka makapagsalita. Sabihin mo dapat, hindi ko pa po alam sa ngayon, pero ibibigay ko po kung sino talaga ang nakausap ni Pangulo, kung sino talaga ang nagbigay sa kanya, at napaka-verified po talaga nito, at napaka-reliable talaga nitong taong ito. Antayin po ninyo, mga kasamang reporter or mga nagbabalita sa media, kasi alam ko po yun dahil may nakausap na pong Pangulo eh. Hindi naman po niya ito po pwedeng sabihin nang wala ko talaga siyang nakausap. Ganon dapat ang mga sagot, Hindi, sa ngayon, hindi po muna ako makapagsasalita nang nagbigay sa kanya ng report na ito. Bakit? Ang susunod na tanong tuloy sa iyo nito, madam, ang susunod na tanong sa iyo tuloy, mayroon ba talaga? Mayroon ba talagang tao na nagbigay? May source ba talaga kayo? O ang source ninyo, yung multo rin?